علومه وعمله في الدارين. باب القول في المطلق والمقيد. Bab usapin tungkol sa mutlak at saka muqayyad. Itong mutlak at saka muqayyad na ito yung tawag dito. Kasama rin ito sa umum. Kaya lang, parang ibang istilah ito. Yaman ito. Lagi tayo iba sa lakaway istilah. Parang ibang tawag dito. Kasi dito, ang masala dito, ito yung at-taksis bis-sifat. Itong mutlak muqayyad, itong bab na ito yung bab taksis bis-sifat. Itataksis ng sifat. Pagminyan na sifat na, yung sifat na sifat mausok ko ba? No. Gitu maknanya itu. Kasi diba merong takyid, merong taksis bin istisna. Ariyo, napag-aralan na natin yung taksis sa pamamagitan ng istisna. Tapos meron din tinatawag na taksis bisyar. Taksis bisyar. Napag-aralan din natin ngayon. Tapos ito naman, pangatlong bab na ito yung taksis patungkol sa sifat. Kasi meron kasing mga dalil, meron kasing mga ayat, mga hadis, na yung iba na ganito, tapos yung iba na may sifat yung iba, tapos yung iba na walang sifat. Tapos yung sifat doon sa isa, nakukunin at ilalagay doon sa walang sifat para ibang taksis doon. Kalagin po ito ba? Ang istilah nila ng mutlak at saka muqayyad. Ibig sabihin ng mutlak na yung walang sifat, yung muqayyad na mayroong sifat. Kumbaga na ito yung tungkol sa mga dalil na walang sifat at mga dalil na mayroong sifat. Ito mana yan. Yan ang mutlak at muqayyad. Sabi niya dito, wa'lam anna taqyid al-'am bis-sifat. Yes kanyan, mutlak at muqayyad. Kaya lang na ang pinakamalaking talakay dito ay yung tawag dito yung umum na walang sifat, ariyo, nalalagyan ng sifat. Saan ang ilalagay na sifat? Hindi ko maglalagay, kukunin din sa ibang salin. Nakikisutinginan na itatapsir yung Quran sa kapwa niya Quran o kaya tafsir bil athar bil riwayah. Hindi ko na sa tafsir na talo. Tafsir bil riwayah, tafsir bil dirayah, at saka tafsir bil isyari. Yung tafsir riwayat na yun, nakukunin na Quran to Quran. Kasi yung isang ayat na minsan na hindi malinaw. So sinong maglilinaw sa kanya? Pinaka-best, pinaka-mabiyat. Ariyo. Na ang magkakait, ang maglalagay ng sifat ay yung ayat mo, dalil mo. So kukunin yung isang dalil para kumbaga na para ipaliwanag o kaya itaksis yung isang dalil. Nagitiman na nila ito. So kailangan merong isang bab na ang tawag nila doon, istilah nila ng mutlak at saka muqayyad. Kung nagyota mutlak na tulad na nasabi ko sa inyo na lagi-lagi nito ang umum. Iba rin yung istilah sa mujmal at saka mubayyin. Yung sa lakot man mubayyin. Kaya yung mujmal at saka mubayyin, nag-imang muna sa lakot. Kasi as well as hanggang sa kumbaga na walang mukhasis na dumating, mananatili yung tinatawag na
umom sa pagiging umom niya. So yun ang iaabal natin. Halimbawa na pamunuan yun sa mga kapir mo, ibarat mo pa mao. Natunod pa mga kapir, no question, basta lang ito, piyatoro na kapir, nabito na kawata, malataw, babae, lalaki, kapir simi, kapir harpi, kapir muamman, kalayangan ito mapagpag. Kasi yun ang tinatawag na umo. Hanggang sa walang dumating ng dalil na ba? Nananatili sa kanyang pagiging umo. Kasi hindi naman pwede na sabihin na hindi natin ipang-aamal. Kasi ang maksud ng dalil na para ipang-amal, para isagawa. Para may isagawa dahil sa masyadong malawak. Sabihin sa inyo, magpakalbo kayo na naman. Walang kahit-kahit pa po. Ay barat yan ay barat yan na ngayon nakagulo kayo na sinabi sa inyo na magpakalbo kayo. Pagkatapos na nung nagpakalbo na ang mga murid, sabi na naman doon sa hindi nagpakalbo yung may mga tawag dito, budok. Hindi nagpakalbo yung may mga budok. Doon sa isang lugar. Halimbawa saya ko, maganda, dalawang sitwasyon. Ito na una, sabi magpakalbo kayo. Tapos merong pangalawang salita na hindi nagpakalbo yung may mga budok. So anong ibig sabihin? Ang magpapakalbo lang, ang iwala, budok, ito yung sipat. Sipat ito. Yung sipat yung may budok, ito yung sipat. Nalinagay dito sa magpakalbo kayo. Na yun ang tinatawag na pagtaksis. Ito ibarat na ginempot lakagulong kayo. Kaya nga sabi niya, wa'lam anna taqyid al-'ammi bis-sifat. Alamin mo na ang lagyan ng kahit yan idugtungan ang umom bis-sifat ng sifat. Yan na natakid-takid na istilah yan ng balaga. Na kahit na istilah na balaga. At saka istilah din yan ng mantik na ginanating tanwa kahit. Ginanawan na kahit na istilah yan. Kasi ang mga nagiging kahit kung pagdating sa balaga, tulad ng hal, mga istisna, ginaniputulod sa mga kahit. Ibig sabihin na kumbaga na dumugto, idinugtong doon sa salita. Idinugtong doon sa salita, yung mga kahit na yan upang hindi magkaroon ng tinatawag na iltibas, upang hindi magkaroon ng pagkalito yung pag-intindi doon sa pangangusap. Kaya merong mga kahit-kahit na yan. Ay, putulan mo unang kahit. Kahit, na kung saan dahon ay putulan na parang nakatalok. Lagi naman sa talok ang gusto takiyin sa mana. Lahat sa Tagalog na isapit, isangkot, idugtog. Itong lagi dito sa mana. But so yung istilah nila na iba-iba. Iba-iba. Pagdating sa pikhim, ang punay no sabi na kahit. Kahit. Yung ginamit nila na kahit. Gito ko na kahit, natalo ko to. Sisa daho, natalo ko to. So parang sinabi dito na tinaklokan yung umom ng sifat. Ito pa man, tinaklokan naman. Sinabitan yung umom ng sifat. Itimiyabalo niya ng tumana. Walang annatakid al-'am bis-sifat. Alamin mo na yung pagtakyid, pagkait ng sa isang umom. Ikait ng sifat na yujib taksis. Nag-uubliga ng taksis. Nag-uubliga ng taksis. Kumbaga na, para sa madhab natin ng mga Shafi'iyya, kaya yung paglalagay natin ng sifat doon sa umum, pero yung sifat na yun na kinuha, na puno to sa dalil, puno to sa dalil. Hindi naman sa dahil sa dalil. Kasi, nung unang-una pa na mukaddima ng usul na ito, na linaglagay sila ng mga FQG na mga kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah. Ito na kaidah kulliyah, na kaidah na gagamitin pang kalahatan. Sa mga dalil na ipag-usapan. Kaidah kulliyah. So bago nila ito na ilabas, itong mga ganito na mga istila, mga katawagan, ang mga puna nila na mga dalil.
Kasi di ba nabanggit na rin natin nung una na bago nila naipalabas na ang utos ay para sa wajib o ba? Na bago nila yun nasabi na tinignan muna nila yung mga nas, mga dalil. Namiiliran na lahat ng utos ay nagsasabi ng wajib, maliban lang kapag iba yung kahulugan ng utos na yun. Bitiman na yun. Kaya lang, ginawa siyang usul kasi nga ginawang kaidah kulliya. Kaidah na pangkalahatan na po. Ito yung gagamitin natin ng mga kaidah para maintindihan natin yung nas. Katulad ng pag-intindi ng mga mujtahid. Kasi yung mga mujtahid na noong sila nagdaalagin din. Tapos nagkaroon, isinulat ni Imam Shafi'i yung libro niya na Risala, na may makalimutan. Sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayh, kung wala ang Imam Shafi'i na hindi namin malalaman kung ano ang mutlak at ano ang muqayyad sa Quran. Ay sumiya ko mas Imam Shafi'i na pinaliwanag niya kung ano ang mutlak, ano ang muqayyad. Alain pagkatapos na inidaptar, isinulat ng mga ulama natin ng usul sa kanilang mga libro. Na isa na ito luma. Yaman ito. So, sabi nila dito ang pagkait ng umum sa pamamagitan ng sifat na yujibul taksis. Mag-uubligan ng taksis. Yan ipagbabawas yung binigay natin ng kahulugan dati. Kama yujibu asyartu wal istisna, katulad ng umuobliga yung syarat at saka yung istisna. Ano katulad din na nagkakaroon ng taksis ng dahil sa syarat at saka ng dahil sa istisna, na pati yung paglalagay ng kahit gamit ng sifat na nagkakaroon din ng tinatawag na taksis. Wadhalika kaqawlihi ta'ala, at iyon, dhalika ay takyinul ab, yung pagkait ng umum bisipa kaqawlihi ta'ala, tulad ng salita ng Allah, fatahriru raqabatin mu'minatin. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Laman na ito? Magpalaya ng alipin na mu'min. Nagyan na ng mu'min na nasipatan at takid bisipa. Kasi yung raqaba dyan, alipin, magpalaya ng alipin mu'mina. Magpalaya ng alipin na Muslim. Nabakapir ba? Fa'innahu nakatotohanan siya na Allah. Law at alaqa ar-raqabata. Kung hindi kinaidan, hindi katago niyo. Law at laqa ay law lam yuqayyid. Kung initlak niya, kung binitawan lang niya, kung baga kung binitawang salita niya ang salitang raqaba. Kung ganun-ganun lang ang raqaba, yan ay walang nakit. Na la'amma al-mu'minata wal-kafir. Tiyak na magiging laganap siya ng qauluhu ta'ala, al-mu'minata sa mu'min na al-alipin, wal-kafirata at saka kafir na alipin. Nakagigin na sa atin na itong pagpapalaya ng alipin, pagpalaya ng alipin, na mu'min na mapapalaya natin na alipin. Yung kafir na hindi. Nasaan nakuha yung mu'min? Saan nakuha? Nagito. Doon nakuha yung doon sa mga upama na ayat o kaya mga hadis na meron silang kahit. Meron silang kahit. Katulad nito kasi fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasan, doon sa zihara, doon sa bab-zihar na walang mu'mina. Pero itong fatahriru raqabatin mu'mina na ito yung kiparat ng pagpatay. Nakapatay yung isang tao, wajib pa bukod doon sa kisas niya, na wajib pa siyang magkiparat ng isang alipin na para mapalaya niya. Ariyo, na doon sa pagpatay ng kiparat din yun, mu'min ang sinabi doon. Pero doon sa zihar na walang sinabi na mu'min. So yun ang tinatawag na umum. Dito may sifat. So ngayon gagamitin yung kahit nito, yung sifat nito at ilalagay doon sa sifat. Ilalagay doon sa upama na doon sa zihar. So ngayon, pag magpapalaya ka ng mu'min, ng alipin bilang kiparat, ay mapapalaya mo ng mu'min. Ewan ito.
Kasi sabi niya dito, فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الرَّقَبَ لَعَمَّ الْمُؤْمِنَةَ وَالْكَافِرَةَ. Tiyak na magiging laganap siya na salita ng Allah, al-mu'mina wal-kafira, sa mu'min man o kaya kafir na alipin. Falamma qayyadahu bil mu'mina, na noong kinaidan niya na Allah, siya na al-madhkur min ar-raqabah, yung raqabah na iyon, bil mu'mina, ng sifat na mu'mina, wajabat taksis, nagkaroon ng taksis. Kumbaga na naitalaga ang pagtataksis, naitalaga. Niya sigurado sa taksis, kasi niya sigurado sa taksis na kapag nagbanggaan yung umum at saka khusus, nakukunin yung khusus. Kukunin yung khusus. Miyawan ito. Faslun pa in waradal khitabu mutlaqan. Na ito na gusto na niyang ipaliwanag. Unang-una na ipinaliwanag niya sa atin yung paninindigan sa madhab Syafi'i. Nagyang ngayon mutlaqan gumukayan na sahaya. Kabilang ito sa mukhasis. Itong mukayan, di ba? Kabilang ito sa mukhasis. So yung doon sa ayat na walang kait ay betul na mutlak. Yung ayat naman na may kait ay betul na mukayan. Ito istilah. Pero pasok pa rin ito sa bab ng taksis. Yan nila. Faslun pa in waradal khitabu mutlaqan. Kung dumating ang khitab na utosan, mutlaqan, mutlaq, yan walang muqayyad. La muqayyida lahu, walang kait para sa kanya. Na humila ala itlaqihi, na ikakarga siya na al-khitab ala itlaqihi, sa pagiging mutlaq niya. Ibig sabihin na pagiging umum niya. Giti amal ka. Kasi kung dumating yung isang dalil na umum, na walang mukhasis, napanatili sa pagiging umum niya katulad ng iba. Wa in warada muqayyidan, at kapag dumating siya na may kait, pero la mutliqa lahu, walang mutlaq siya. Wala siyang mutlaq umum. La mutliqa lahu lil khitab. Humila ala taqyidihi, ikakarga siya na al-khitab ala taqyidihi, sa pagiging muqayyad niya. Katulad ng kapag dumating yung isang utos na umum na walang mukhasis, na ikakarga siya sa pagka-umum niya. Ganon din. Kapag dumating yung utos na muqayyad o kaya khusus, na ikakarga sa pagiging khusus niya. Sunod na masala siya. Wala nang masala. Nakateso masala. Pero wa in warada mutlaqan fi mawdi'in wa muqayyadan fi mawdi'in akhar. At ito yung masala. Na kung dumating siya na al-khitab na mutlaqan mutlaq, yani umum fi mawdi'in, sa isang lugar. Baba na isang lugar na isang dalil lumaba. Wa muqayyadan fi mawdi'in akhar, at merong kait sa isang lugar. Natuloy kay Diyos. Sabi niya, nazar, tingnan. Nazar, tingnan. Jawab ng tingnan. Fa'in kana dhalika fi hukmayni mukhtalifaini. Pagilayan ko pa. Kumbaga na dumating yung isang ayat, dumating yung isang ayat na naman na iba, khusus. Paano naging khusus? Kasi merong tinatawag na sifat. Yung isa na daw ba niyan sifat? Ayun, titingnan natin sabi. Ipagilid. Ito yung kailangan nating intindi. Medyo mahirap-hirap ito. Malurun margan. Fa'in kana dhalika fi hukmayni mukhtalifaini, na kung ang lagay ng nabanggit ay dhalika ay wurudul khitab, yung pagdating ng khitab na fi hukmayni mukhtalifaini, ay sa dalawang hukom na magkaiba. Magkaiba. Dito sa number 1 sabi niya ay ma'attihadihi mafisata, pero parehas ng dahilan. Parehas ng dahilan. Hukom na magkaiba pero iisang dahilan.
Sana halimbawa, mislu an yuqayyada as-siyamu bit-tatabu' wa yutlaqu al-it'amu. No, yung nag-iftar ng jima. Yung sumiyakap mo kay sabab sa jima. Ariyo, na ang utos sa kanya magpalaya ng alipin. Ariyo, kung walang alipin, magpasting ng 2 buwan sunod-sunod. Kung wala, kung hindi kaya, na magpakain ng 60 na miskin. Ariyo, nakay gito ng video ito sa hukuman. Magpakain iba, magpuwasa iba, didipida. Pero susabab yan sa santiman. Anong dahilan? Iftar, miyuka. Ariyo, kaya masabi nga rito, mislu an yuqayyada as-siyam bit-tatabu'. Halimbawa sabi niya na nalagyan ng kahit yung pagpapasting bit-tatabu' ng tatabu' ng sunod-sunod. Araw-araw kailangan na nagpapasting sa loob ng 2 buwan. Wa yutlaqa al-it'amu, pero naging mutlak yung pagpapakain. Mutlak, yan yung mutlak saan? Mutlak doon sa salitang tatabu'. Wa yutlaqa al-it'am ay antay din tatabu' doon sa number. Kumbaga na walang nakasulat na tatabu', kumbaga walang sinabing tatabu'. Napag ganito ang sitwasyon, 2 hukom na magkaiba, kahit iisa ang dahilan, na lam yuhmal ahaduhuma ala al-akhari. Kung ganito ang mamit natin, hindi natin pwedeng ikarga yung isa doon sa isa. Hindi pwedeng sabihin mo na magpasting ng sunod-sunod, no, at magpakain din ng sunod-sunod. Hindi ko ba? Inoto, nakibida-bida sa hukuman. Bida-bida ito sa hukuman. Magkaiba. Iba yung hukum ng pagpapasting at iba yung hukum ng pagpapakain. Pamana kahit sa salita pa lang na maintindihan mo na yun na magkaiba yun. So dahil sa magkaiba sila, na hindi pwedeng ikarga yung isa doon sa isa. Anong mangyayari? Eh di, puwasa, nakurakyan niya yung sarili niya sa kanya, na yung sa kanya o sa kanya. Ariyo, walang lakwan. Yung sayo na sayo, yung akin na akin, agitim yapman. Baliw tabaru kullu wahidin minhuma binafsihi, bagamat i'tibar. I'tibar ang bawat isa sa isa. Kumbaga na i'tibar, umanisa na surakyan. Li'annahuma, dahil ang dalawang ito, li'annahuma, dahil katotohanan ang dalawang ito. Ano dalawa? Ay, ang pagpapasting at ang pagpapakain. li'annahuma li'anna siyam wal it'ab na la yashtarikani fi lafdin wala ma'na. Hindi magkasama silang dalawa fi lafdin sa salita wala ma'na at saka hulugan. Bidin na. Magkaiba na yan talaga. Magkaiba. Yawan ito. So ginanarap ka nun. Madhab natin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na magpakain ka na sunod-sunod. Kayong fasting na sunod-sunod yung fasting. Pero yung pagpapakain, hindi sa'yo nasabi na sunod-sunod rin. So, gagamitin mo na ba yung bawat isa na kung paano sinabi yung bawat isa na gito? Yun yung mas alasa, kumbaga na dumating na dalawang hukom na magkaiba. Kahit may isang kaiba. Pangalawa, wa in kana dhalika fi hukmin wahidin wa sababin wahidin. Ito yung pagkakaroon ng mutlak at saka muqayyad. Dito tinatawag na miapatod so taksis. Miapatod so taksis. Wa in kana dhalika fi hukmin wahid, na kung ang lagay ng pagdating na iyon, dhalika ay dhalikal wurud. Yan yung wurudul khitab. Fi hukmin wahidin sa isang hukum, wa sababin wahidin at isang sabab, isang kailan. Sana halimbawa, mislu an yadkura ar-raqabata.
tulad na banggitin niya na syari, ar-raqabata ang alipin, bi kaparatil qatli sa pagkiparat ng pagpatay. No, yan pura na muqayyadatan bil iman, na merong kain na iman. Mu'minaw ba? Summa, tapos, yu'iduha, ibabalik niya na syari. Ibig sabihin na magsasalita naman ng panibagong salita. Tapos na yung unang salita. Yung unang salita, linagyan niya ng iman. Upama na biro niya ng mu'min, yung kailangan palayain na alipin. Tapos inulit niya. Inulit niya na syari, hasya na raqaba fil qatli, doon sa pagpatay na doon sa pagpatay. Na mutlaqatan, na walang mutlaq. Ibig sabihin ng mutlaq na walang nakalagay na iman. Mutlaqa ay lam yuqayyad bil iman. Hindi linagyan ng kahit na iman. Nakanal hukmu lil muqayyadi, na ang mangyayari na yung hukum ay para doon sa muqayyad. Kumbaga na ang hahatulan natin ay yung nasa muqayyad. Yung tikibugay tanong. Lianna dhalika hukmun wahidun, dahil katotohanan siya, dahil katotohanan iyon, dhalika ay tahrirul raqaba, yung pagpapalaya ng alipin, na hukmun wahidun, isang hukum. Isang hukum na ustupiya, na kinumpleto, bayan mo ang pagpapaliwanag sa kanya. Bayano dalika bi ahadil mauti ay isa doon sa dalawang lugar. Mauti ay dito ng dalilay. Bi ahadil mauti ay bi ahadil dalilay. Doon sa isa, doon sa dalawang dalil. Kumbaga na doon sa isang dalil na kinumpleto. Piyakat tanaw, babasang branaw. Piyakat tanaw. Samantala doon sa isa na hindi doon mapakatan. Walang yustawfa fil mawdi'il akhari, at hindi kinumpleto fil mawdi'il akhari, doon sa isang lugar. Alam yustawfa dito yan hindi pabaw na damakatana. Samot na isa miyakatana, samot na isa na damakatana. Tunod to, iisa ang hukom at iisa ang sabab. Natunay sabab po to, pagpatay. Natunay hukuman yan, kiparan. Yaman ito. Ayaw kong kumanyan, kiparan. Ang tunay sabab yan, kaya mo no? Kung ganon, kung ganon, na ikakay. Kumbaga na ang ibibigay na hukom ng mukayan. Kasi kumbaga na kahit si isa nahuupama, na minsan na nangyayari yung hasbusani, lidilalatil awal. No, tinanggal doon sa ikalawa, ariyo, dahil meron ng pagsasaad yung una, ariyo. So, ibig sabihin na ang mangyayari doon na yung isa na walang takdir, yung isa na may takdir, ang gagamitin natin na yung may takdir. Yani, yung ipapataw natin na kahulugan na yung kahulugan na may takdir. Dumating si Zaid at si Muhammad. Ariyo, dumating si Zaid at si Muhammad. Na yung salitang Muhammad na yun, na may aliro na dumating. Ariyo. Wala. Ayun tinatawag na hasbusani lidilalatil awal. Tinanggal doon sa ikalawang salita dahil nagsaad na yung pag-unang salita. Parang lagi tayo ba? Suisa na miyakatana, na suisa na damakatana. So ano ang gagawin? At yun. Dito lumitaw yung mutlak at saka mukayan. Ariyo. Dito lumitaw yung mutlak at saka mukayan. So kung sino man yung merong kahit pa na sumiyakatan na, ariyo, yun ang gagamitin natin dun sa isang dalil. Kasi yung dalil na yun, at alangan na itatapon mo yung isang dalil na yun, dito pa. Hindi pwede. Kasi ang masala ng dalil,
akala na ang zahir niya ay ta'arud, nagbabanggaan. Kasi isa man na naging Edward di man nagdalil na nagbanggaan ito. So isang yakatan na sumatero, so isa na makatan na sumatero. Hindi mo pwedeng sabihin na yung isang dalil na doon makatan na sumatero na itatapon mo. Hindi mo pwedeng itapon. Kala ko na ito dalil, kaya pinariw lang ng Quran. Tatapon mo ba? Sadya lang na hindi natin may maunawaan yung maksud ng Allah. Ariyo, nakakatem, yan makalpot sa mga mujtahid. Ang mga mujtahid na sila yung nagsalaysay sa atin kung paano natin gamitin ang mga dalil. Yan kanito. Wa in kana fi hukmin wahidin wa sababaini mukhtalifaini. Ito naman masala kung yung pagdating na iyon yung urud ay urudul khitab fi hukmin wahidin sa isang hukum wa sababaini mukhtalifaini, dua panisab. Dua sabab pero sa satiman ni hukuman. Dua sabab pero sa satiman ni hukuman. Ano yan? Yung katulad ng pinaliwanag natin kanina. Yung doon sa pagpatay na ang hukom niya may kiparat magpalaya ng alipin. Tunay sabab yan. Yan mo no? No. Tapos yung isa na naman ay nagbuka ng jima. Nasa lakaw to sabab. Hindi yan mo no? Pero ang hatol magkiparat din. O tubitiro pa na ito. Nalagitag yung tamas na kiparat sa zihar. Kasi yung kiparat sa zihar na walang pinanggit doon. Patahbiru raqabatin da'abaru niyaliya mu'minatin. Min qabli ay yatamasa. Kailangan magpalaya muna ng alipin. Doon sa ayat ng zihar na mutlak. Pero doon sa ayat ng kiparat sa pagpatay na mukayat. Merong iman. So anong gagawin dito? Sabi niya, nazarta fil muqayyad. Ang tingnan mo na yung may kay. No. Ang tingnan daw natin, sabi niya na yung may kay. Saan? Yung doon sa miyakat tanan. Ayan tayo ilayat, hindi na sumiyakat tanan. Yung may kay. Napain aradahu muqayyadun akharu. Na kung aradahu mag-muarada, makipagbanggaan sa kanya niya na muqayyadun akhar, ibang kay. Pag nakipagbanggaan sa kanya yung ibang kay na lam yuhmal al-mutlaqu ala wahidin min al-muqayyadain. Hindi pwede ikarga yung mutlak sa isa man mula sa dalawang kay. Kasi kung yung isa na doon, o isasama doon sa isa na hindi mo isinama doon sa isa na yung butan ka na lang, kumbaga sa atin na logic natin na unfair. So ang mas maganda na wala ka ng kakampihan. O pamanalagi na yung pama, may puno si Akma daw si Bibi. Na pala sila miscellaneous. Natin pagampilan ng iranias. Wala kang kakampihan sa kanila. Lahat mo sila kaibigan. Kung pagampil ka kailan, at inilibad ka sa pagkakaibigan niyo mo si Bibi. Kung kakampi ka kay Akpan, tinapon mo yung pagkakaibigan niyo ni Bibi. Kung kakampi ka kay Bibi, tinapon mo yung pagkakaibigan. Hindi ito gabagay. Gitiro pa niya. No, wadhalika mithlu sawmi fi zihar. At iyon sabi niya, nakalintulan ng puwasa sa mas'ala zihar. Fi zihar ay fi mas'ala tihar. Qayyadahu, kinaidan niya na asyari, hu siya na as-sawm bitatabu. Mario, kinaidan niya upama ng tatabo. Sunod-sunod upama. Wafit tamattu'i, at doon sa mas'ala tamattu. Mario, tamattu na paman tamatta'a
yung sa Hajj Tamattu'ah na alam na natin yung damot tartib, no? Damot tartib na doon sa Hajj Tamattu na kapag ikaw ay na magpapalaya ka ng magkakatay ka ng isang kambing, na kung wala kang pera pambili ng kambing mo pa man, ariyo, kagiwajib ro sudap, na ang gagawin mo to transfer ka na magpuwasa ka ng 10 araw. No, 7 araw doon sa panahon na ikaw ay nasa Hajj, 3 araw sa panahon na ikaw ay nasa Hajj, at saka 7 araw pag-uwi mo ng bahay. Pag-uwi mo ng bahay. Na doon sa pagkamatpok na yun, hindi niya sinabing sunod-sunod. Kaya daw bitafrik. No, kinaidan niya siya ng puwasa bitafrik ng hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. So, ngayon may dalawang kaid. Ariyo, may dalawang kaid. Yung isa, may kaid na sunod-sunod. Ariyo, yung isa, may kaid na sunod-sunod. Dito na kukuman, nasa satiman ito kukuman. Isang hukum, ariyo, isang hatol. Ano yun? Kiparat. Kiparat ng pagpupuwasa upama. Kiparat ng kiparat na ang kiparat ay pagpupuwasa. Nasa timan, lagi-lagi dito sa hukuman. Kaya lang, iba-iba yung sabab. Iba-iba yung dahilan. Ariyo. Tapos sabi niya, wa'at laqa fi kafaratil yamin. At doon sa kiparat ng sumpa na magpuwasa mo po ng 3 araw. Ariyo, di ba yung kapag nagsumpa ka na magkiparat ka mo? Pag sinuway mo yung sumpa mo, magkikiparat ka ng tawag dito, 3 araw na fasting, o di kaya magpakain ka ng 6 na biscuit. Magpakain ka ng 6 na biscuit o ba? So doon na walang binanggit, doon na yung fasting doon na 3 araw na walang binanggit na sunod-sunod, o kaya wala rin binanggit na hiwa-hiwalay. So anong mangyayari pag ganito? Ito na yung mangyayari pag ganito. Yung dalawa na pagpapastingan, yung sa zihar na mayroong kahit na tatabo, yung isa naman na mayroong kahit na hiwa-hiwalay. So anong mangyayari? Na hindi po pwedeng gamitin yung kahit na mayroon doon sa tamatto na ilalagay mo doon sa kiparat ng sumpa. Hingarong kita. Kaya sabi niya dito, palayo, malo, na hindi pwedeng ikarga al-mutlaq fil yamin, yung mutlaq sa masala sumpa, ala zihar doon sa katabok ng zihar, tingarong kusa. So hindi mo sabihin na kapag ikaw ay magkiparat ng sumpa, na magpasting ka ng 3 araw ng tatabok, tingarong kung ginawa tatabok. Aliw, ngayon nilabad ka, so siya tamat ko. Wala alam tamat to at hindi rin pwede doon sa tamat to. Ariyo, kasi kung doon mo ikakarga sa tamat to, tinapon mo yung natabok ng siya. Hindi ko kapakay. No, baliw tabaru binapsihi. Bagamat, ibibilang siya na al-mutlaq, binapsihi sa sarili niya. Ibig sabihin na yan, at ipagamalban. Paano naman yung tatabo at saka tamatto? No, tatabo at saka tafri. Hindi no to masalaro. Kasi dumating na may kaid, hindi iaamal na may kaid yun. Nariyo, hindi pasado to. Idh laysa habluhu ala ahadihima, dahil hindi yung ikarga siya na mutlak ala ahadihima sa isa sa dalawang muqayyadain, na bi'awla mas karapat dapat minal hamli na paikarga alal akhari doon sa isa. Mas karapat, hindi ko ibig sabihin na mas tungo si Bibi at si Ahmad, hindi na mas tungo si Ahmad at si Bibi. Ito pa ba? Kailangan ko na yung bispray na pa, hindi ka makakapili. Kaya lagi din pa man na nag-away yung nanay ko at saka tatay ko. Namiyamili ka, di ka rin pagkapili. Kasi bilang anak, na hindi mo pwedeng sabihin na mas higit yung tatay mo kaysa yung nanay mo, o di kaya mas higit yung nanay mo kaysa sa tatay mo. Dito ka pa. Ayun yung masala, kung merong kaaraw. Kung masala, ibig sabihin, kung walang naarod sa pagitan ng kain, hindi na muskilaw. Ano yun na muskila? Pwede mo nang ikain ng mutlak, no, sa pamamagitan ng dalil ng bayan.
والله أعلم. وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرغبة في كفارة القتل